Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 13. Madaling araw na pero hindi pa rin makatulog si Dylan. Nananatili lang siyang nakahiga at nakayakap sa katawan ng dalaga. Hindi niya alam kung kakayanin ba niyang makitang paalis ang dalaga sa isla. Kung maaalala pa ba siya nito kapag nakabalik na to ng Maynila. Kung makikita niya pa ba ito ulit. Nakaramdam siya ng takot sa isipin yun. Hindi naman niya pwedeng pigilan to dahil wala naman siyang karapatan at hindi niya pag-aari ang dalaga. Napasuklay siya sa kanyang buhok at napatayo. I need to do something. Sa isip niya at kinuha ang kanyang cellphone. Give me all the information about Miss Katrina Angela Villaruiz. I need it as soon as possible. Utos niya sa kabilang linya at agad ibinaba ang kanyang cellphone. Dylan sighed as he glanced at the woman who was deeply asleep. A few minutes after, his phone beeped and he received all the information about Cathy. Nalaman nitong nalulong sa sugal ang tiyahin nito at pinabayaan na ang property na naiwan ng kanyang lola. Hindi na rin natustusan ang pangangailangan ng kanilang lupain dahil halos lahat ng kinikita doon ay pinatalo nito sa sugal at marami na rin tong pinagkakautangan. Napangiti siya sa kanyang iniisip. Kung sakaling mabili niya ang property na yon, tatlo ang pwedeng mangyaring maganda. First, matutulungan niya ang mga kamag-anak ni Cathy. Second, matatanggalan niya ng karapatan ang tiyahin nito na siyang nagpahirap sa sitwasyon ng mga taong naroon. Third, makukuha niya si Cathy at wala na itong magagawa pa. Convince them Attorney Santiago to sell that property to me. Let them name the price. I don't care how many millions they want. The most important thing is that property will be mine before this day ends. He commanded. Sigurado si Dylan na hindi mahihirapan ang kanyang abogado para mapapayag ang tiyahin ni Cathy sa kanyang offer. Ang pinagdadasal niya na lang ay sana hawak nila ang titulo ng lupain yun dahil kung hindi, mapupunta lang sa wala ang kanyang plano. Nasa living room silang apat ng presidential suite ni Dylan at nag-uusap habang nagkakape. Maaga siyang pinuntahan ng tatlo para kumustahin. Pero may nababasang kakaiba si Cathy sa mga mata ni Trixie at Leia. Parang may ibang ibig sabihin. Nagpaalam si Dylan sa kanilang apat para puntahan ang paalis niyang mga kaibigan. Hoy Monteverde, tagalan mong bumalik dito ha? Para naman makapag-usap kami ng matagal. Mataray na boses ni Leia na tinugunan lang ng matalim na titig ni Dylan. Pagkasara ng pintuan ni Dylan, nag-unahan ng dalawa patungo sa kama at agad na inamoy ang mga unan at kumot na naroon. Animoy taga-soko na naghahanap ng ebidensya. Malinis. Akala namin may nagsuko na ng bataan kagabi. Pabirong wika ni Trixie. Himala Ate Sam ha, hindi pinakailaman ng kapatid mo si Cathy. Ising dagdag ni Leia at umupo sa tabi niya. Wala pa talaga siyang ginawa sa'yo, Cathy? Kahit halik? Wala? Sunod-sunod na tanong ni Samantha. Wala po ate. Nahihiya niyang sagot. Napayuko siya para hindi mapansin ng tatlo ang pagsisinungaling niya. Malaking kahihiyan para sa kanya kung sakaling malaman nilang 2 beses na naangkinidilan ang kanyang mga labi. Maiba ako. May emergency meeting kasi ako sa Friday kaya babalik na ako ng Maynila sa Thursday. Wika niya. Hala? Napaka-wrong timing naman, pinalunis man lang sana, wika ni Samantha. Kung ako lang sana masusunod ayaw ko pang umalis sa malaparaisong isla na to. Malungkot niyang sagot. Nangihinayang din siyang lisanin agad ang isla, kaso kailangan niyang piliin at i-prioritize ang mga importanteng bagay lalo na ang kanyang trabaho. Ito lang ang bumubuhay sa kanya at ayaw niyang isawalang bahala to. Bes, uuwi na rin ako kung uuwi ka na, wika ni Trixie. Naku, wag na bes. Nag-e-enjoy ka pa dito Kaya kong mag-isa, no? Si Dylan na raw ang bahala sa sasakyan ko pabalik lang. Pahig si Dylan? Mataas ang boses ng puto ni Samantha sa kanyang sasabihin. Tumango lang siya at tatahimik. Bakit ganun ang reaksyon ni Ate Samantha nang malaman na pumayag si Dylan? May alam kaya siya tungkol sa painting? Sa isip niya. Huwag na tayong malungkot. Pwede naman tayong mag-bonding na 4 sa Maynila. Communication lang ang kailangan. Tsaka sa susunod na araw pa naman ang alis ni Cathy. Nandito pa siya bukas. Ani ni Leia. Tumagal ng ilang oras ang kanilang pag-uusap. Natapos lang to nang magpaalam si Leia na kailangan niya ng bumaba dahil tatawag ang kanyang asawa. Kaya nagdesisyon na silang tatlo na bumaba ng sabay. Natama din na nasa bungad na ng pintuan si Dylan. Monteverde, lalabas na kami. Don't take advantage of Cathy ha. Gago ka pa naman.
Mataray na sambit ni Leia sabay halik sa pisngi ni Cathy. Shut up, Reyes. You don't need to remind me. I know what to do. Ngising wika nito kay Leia. Cathy, bababa na kami ha? Dylan, ikaw na bahala kay Cathy. Humalik si Samantha sa kanya, ganun din si Trixie bago umalis. Angela, we need to talk. Follow me. Seryosong wika ni Dylan. Ha? Para saan? Nauutal niyang tanong. Bigla siyang kinabahan sa tono ng boses si Dylan. Parang napakahalaga ng kanilang pag-uusapan. Hindi si Dylan sumagot sa kanya at patuloy na pumasok sa kanyang library. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib pero pilit niyang pinakalma ang sarili ng matapat sa pintuan. Marry me, Angela. Biglang salita ni Dylan nang pumasok si Cathy sa library nito. Gulat na gulat si Cathy sa narinig. What? Are you crazy? Pasigaw na wika niya. Ako magpapakasal sa'yo? Tanga ba ako? Never ako magpapakasal sa lalaking kakikilala ko lang 3 days ago. Stop dreaming, Mr. Monteverde. I will never be yours. Pagmamatigas ni Cathy. Ngumisi na lumapit si Dylan sa kanya. Kakayanin mo bang makita yung mga kamag-anak mo na magiging homeless? Wika ni Dylan sabay hablos sa mukha niya. What do you mean? Nauutal niyang tanong. Nabenta na sa akin ng tiyahin mo ang lahat ng property na naiwan ng lola mo ng 6 na milyon. Isang tawag ko lang mawawalan ng kabuhayan at tirahan yung mga taong mahalaga sa iyo na nandun. Diretsa ang wika ni Dylan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Cathy. Naaawa man, pasimpleng umiti si Dylan dahil alam niya sa sarili na hawak niya sa leeg ng dalaga. Wala na tong magagawa pa. You'll be mine, Katrina Angela Villarubis. Wika sa isip ni Dylan. Kisal na ba talaga agad? Sana man lang bigyan mo ko ng pagkakataon na makilala ka pa kahit 3 months lang. Umiiyak na wika ni Cathy. Huminga ng malalim si Dylan bago nagsalita. Teach yourself to fall in love with me in just 90 days. I'll give you 3 hours to decide. Pagbalik ko dito, dapat nakapagdesisyon ka na dahil kung hindi, bukas at 6 a.m. kailangan wala ng mga kamag-anak mo doon sa property ko. Patalikod na wika ni Dylan. Dylan, please. Tawag niya dito pero hindi na siya nilingon pa. Napahagulgol na lang siya nang maiwan sa loob ng library ni Dylan. Hindi niya akalaing ganoon kasakim ang kanyang tiyahin na kayang ibenta ang alaalang naiwan ng kanyang lola Eva. Napaupo siya sa sahig at kinagat ang pang-ibabang labi. Hindi niya mapigilan ang mga luhang malakas na umagos sa kanyang pisngi. Nakapagdesisyon na siya. Magsasakripisyo siya dahil ang property na yun ay napakahalagang bagay na naiwan ng kanyang lola Eva. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 14. Nakaupo sa sahig at mugto ang mga mata ni Cathy nang balikan ni Dylan. Nilapitan niya to at agad naman tong tumayo nang mapansin siya. Nakukonsensya siya sa kanyang ginawa pero kailangan niyang isantabi ang awa para sa dalaga. Have you decided yet? Tanong niya kay Cathy. Cathy just nodded her head as a response. Doon tayo. Ayaw niya kay Cathy sabay turo sa kanyang desk at inalalayan nito patayo. Umupo si Dylan sa kanyang swivel chair at nakaupo naman si Cathy sa tapat ng kanyang desk. Napalunok muna siya ng laway bago nagsalita. Kung ano man ang mapagkasunduan natin dito, sana tayong dalawa lang ang makakalam. Panimula ni Dylan. Sige, tipid niyang tugon. Asikasuhin mo na lahat ng dapat mong ayusin pagbalik mo ng Manila. Kasama na dyan ang pag-resign mo. Magsimula ka na rin magligpit ng mga damit mo at doon ka na sa bahay ko titira. Ipapasundo kita bago dumating si Trixie. Tiningnan ni Cathy sa mga mata si Dylan bago nagsalita. Wala na ba akong ibang choice? Wala, he said directly. Napabuntong hininga na lang si Cathy sa narinig. Alam niyang buo na ang desisyon ni Dylan at hindi na to magbabago. Pero wala na siyang pakialam sa kung ano ang gusto ng binata. Ang nasa isip niya lang sa ngayon ay ang kanyang mga mahal sa buhay na maaapektuhan kung sakaling mag-inarte at hindi siya pumayag sa gustuhan ng binata. Ano pang kailangan kong gawin? Tanong niya. Like I said, teach yourself to fall in love with me in just 90 days. After that, we will get married, ma-inlove ka man sa akin o hindi. He said. Yun lang ba? Wika niya. May iba siyang iniisip na baka may iba tong gustong makuha sa kanya. He smiled. Magkatabi tayong matutulog sa gabi. But I promise you na hindi kita gagalawin. Maliban lang kung ibibigay mo sa akin ang kusa. I respect you. Okay,
Payag ako. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo pababayaan ang naiwang property ng lola ko, pati na ang mga taong naroon. Please, tulungan mo sila at ayusin mo lahat ng kalat na iniwan ng tita Miranda ko. Pagsusumamo niya. Don't worry baby, akong bahala. He said at may kinuha sa kanyang drawer. I will give this to you so that I won't have a hard time contacting you habang wala ka sa tabi ko. Salamat. Magalang niya sagot. Kukunin niya na sanang cellphone na binigay nito nang biglang hawakan ni Dylan ang kanyang kamay at pisilinto. Dinala niya to sa kanyang mga labi at dinampian niya to ng halik. Nakaramdam ng pagkailang si Cathy kaya agad niya tong binawi at tumayo. Pwede na ba ako lumabas? Her voice is shaking. Tumayo at lumapit si Dylan sa kanya dahilan para mapaatras siya. Hanggang sa maramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa malamig na padera. Wala na siyang kawala. Nasa harapan na niya si Dylan at kinulong nito ng 2 palad ang kanyang muka at tinitigan ang kanyang mga mata. Are you mad at me? Tanong ni Dylan sa kanya. Hindi, sagot niya. She took her head as well. Ang totoo wala siyang galit kay Dylan sa ginawa nito. Kung may galit man sa puso niya, para yun sa kanyang tita Miranda at tito Aris, hindi para kay Dylan. Niyakap siya ng mahigpit ni Dylan. I'm sorry Angela. Kailangan ko itong gawin. Matagal ko nang pinangako sa sarili ko na pag nakita kita, hindi na kita pakakawalan pa. Malamlam ang mga mata nito ang nagsasalita. Turuan mo ang sarili mo na mahalin ako. I promise you, hindi kita sasaktan. She bit her lower lip and nodded her head. Hindi na niya kailangang turuan ang sarili dahil aminin man niya o hindi, may naramdaman na siya sa binata. Hindi naman kasi ito nagtatanong kaya hindi niya rin masagot at masabi ang tunay niyang nararamdaman. Thank you, Angela. Uwi ka rito at saka binuhat siya palabas ng library. Seryoso ka, Bes? O uwi ka na ng probinsya niyo? At bakit sa linggo agad? Biglaan naman yata. Tanong ni Trixie na parang ayaw maniwala. Nagpaalam siya kay Dylan na kung pwede niyang puntahan si Trixie. Pumayag naman to at hinatid mismo doon sa kanilang kwarto. Gulat na gulat si Trixie nang makita siya. Nahalata nito na umiyak siya ng ilang oras dahil sumugtong mata niya na hindi niya maitanggi. Kaya agad itong nag-usisa kung ano ang nangyari. Oo, Bes. Pagbalik ko ng Maynila para mag-attend ng meeting namin sa school, magre-resign na ako. Biglaan lang kasi, may importanteng bagay akong dapat ayusin doon about sa naiiwang lupa ng lola ko. Pagsisinungaling niya dito. Ano ba yan, Bes? Iiwan mo na ako? Naiiyak na wika ni Trixie. Siguro ganun talagang buhay natin. May mga bagay na hindi inaasahang mangyari, pero sisikapin ko naman na matawagan ka kahit papano. Paliwanag niya dito. Pinipigilan niya ang kanyang pag-iyak habang kausap ang kaibigan. Kung pwede niya lang sanang sabihin dito ang tunay na dahilan, ginawa na niya. Masakit isipin na may kaibigan ka na pwedeng mahingaan, pero hindi mo magawa. Pangako yan ha, tatawagan mo ko. Sabay yakap sa kanya ni Trixie at nagpapahid ng luha sa pisngi. Ako na magsasabi nito bukas kina Ate Samantha at Leia ha. Pakiusap niya kay Trixie na agad namang tumango. Nagbilin si Samantha at Leia kay Trixie na tutulungan nila si Kating mag-impake ng kanyang mga gamit habang nanonood ng movie bukas. At pagsapit ang dilim sa cottage na nasa front beach, sila kakain ng dinner. Bilang last banding na nilang 4 sa isla. Kaya napaisip si Cathy na bukas na lang sasabihin sa dalawa ang tungkol sa kanyang kasinungalingang pag-uwi ng probinsya sa linggo. Natatakot siya na baka mahalata ni Samantha at Leia ang kanyang pagsisinungaling at mapaamin siya ng dalawa. Lalo na at magaling si Leia ang kumilatis kung nagsisinungaling ba o hindi ang isang tao. Kaya minsan pag sidila ng topic ng kanilang pinag-uusapang 4, iniiwasan niyang magtagpo ang mga mata nilang dalawa ni Leia. Magluluto na lang ako ng chicken adobo para sa dinner bukas. For our last dinner na magkasama, para naman hindi mo ako makalimutan. Kakapalan ko na lang mukha ko kay Sir Dylan. Wika ni Trixie. Talaga, Bes? Sumilay ang tuwa sa mukha ni Cathy kahit papaano. Ikaw pa, malakas ka sa akin eh. Nakangiti na sabi ni Trixie. 5:00 na ng hapon at kitang-kita sa kanilang kwarto ni Trixie ang papalubog na araw. Napabuntong hininga siya at tumingin sa malayo. Sumasakit ang ulo niya sa kakaisip kung ano nang magiging buhay niya kasama si Dylan simula sa linggo. Kung totoo ba ang pinangako nitong hindi siya sasaktan. Bahala na, hindi niya naman siguro kapapatayin. Lord, gabayan niyo na lang ako ah. Napasigaw siya sa sobrang gulat.
Ang lalim naman ang iniisip mo. Boses ni Dylan mula sa kanyang likuran. Okay lang ako, tipid niyang sagot. Tara na't magbihis tayo for dinner. Aya nito. Dinner? Saan? Bakit? Bakit magbibihis pa? Sunod-sunod yung tanong dito. I have a surprise dinner date with you. Bukas pa sana to kaya lang may dinner kayong apat kaya ngayon na lang kita ayain para masolo kita. He answered as he smiled at her. He held Kathy's hand. Mahid ko na rin sa mga luha mo kanina. I'm sorry, Angela. I don't want to see you crying again because of me.